Anong reaksyon yan, Rosenda? May choice ka ba? Saka di ba sa mga napapanood mong drama kapag bar girl, kadalasan ginagawang kabit? Hindi lang malinaw na nasabi ni Tyrone yun, pero ganun ang ibig sabihin nun. Di ba nga inalo ka ng exclusive show lang dati? Ngayon na wala kang maalala, ginawa ka agad kabit. Para wala ka na nga namang palag. Kaya tigil-tigilan mo yung mga pagkabela padilya mo. Praning. Tama si Self. Meron nga ba siyang choice? At least nasagot ang mga tanong niya kagabi. Malamang hindi pa siya palalayasin sa mansyon. Malamang may silbi pa siya. Dahil kabit siya ni Tyrone mula ngayon. Ang gara lang kasi. Si Legal at si Kabit sa iisang bubong. Napatawa si Rosenda sa sitwasyon. Bagay pang pamagat ng pelikula ang tag name niya sa sarili. Sige, okay lang Tyrone. Kaya ko to. At least, kabit na hindi babaeng mababa ang lipad na pang-exclusive show lang. Kahit paano may kapit pa rin dahil nakakabit nga. Okay lang Self, carry na yan. Saka wala naman mawawala. Wala namang mangungutya. Pero, bakit kukuha ng kabit si Tyrone kung mahal nitong asawa? Wait, as in wait. May diferensya bang asawa nito? Baog ba? O walang silbi sa kama? Napahugot ng hininga si Rosenda. Whatever. Ano man yan. Lalabanan ko yan. Kasama ng monster na arko ang kilay. Sabi ni Rosenda sa sarili. Mahal, magsisimula na ang show. Kung noon pinakikinggan mo lang ng tahimik ang mundo, pues hindi na ngayon Tyrone. Dahil mula sa oras na to, sa pamamagitan ng mga mata ko at sa kwento ko, makikita mo muli ang mundong ito Tyrone. Tapat na sabi ni Rosenda. Kinabig siya ni Tyrone palapit sa katawan nito. Hindi nga lamang siya tuluyang mayakap dahil may armchair na nakapagitan. Mapakabit lang ako o katulong lang. O yung dating bayarang babae na si Rosenda lang ang turing sa akin ni Tyrone, ay ilalaban ko na to. Baka narito ang pag-asa. Baka tadhanang nagdala sa akin dito talaga, sabi ni Rosenda. Besides kung noon ganun na siya, kahit bulag pa siya sa tangang pag-ibig niya, gagawin pa rin niya ito kay Tyrone, may kapalit man o wala. At kung ano man ang matuklasan niyang mga kababalaghan o lihim sa pagkatao ni Tyrone, ano naman, lahat ng tao may lihim, may nakaraan. Depende na lang kung gaano kabulok at kung gaano kabaho yan. Si Tyrone ang mahalaga. Dahil si Tyrone lang ang nagpahalaga sa kanya. Yun ang mahalaga sa lahat ng mahalaga. Bulong ni Rosenda. At sinimulang ilarawan at ikwento kay Tyrone ang nakikita sa entablado nang magsimula ng palabas. Musical play. Yun daw ang tawag sa pinanood nila. Sa makabagong mundo ng mga gadget ay boring na nga ito. Pero sa mundo ni Tyrone sa palagay ni Rosenda, doon lamang nabubuhay ang imahinasyon ng lalaking kasama. Akala ni Rosenda ay uuwi na sila, pero nagkamali siya. Muli silang bumagta sa malayong biyahe. Sa isang pamilyar na lugar sila dinala ni Tando. Anong gagawin namin dito? Bakit dito? Teka, booking na ba siya ni Tyrone? Alam ba ni Tyrone na nagpapanggap lang siya? Wait, paano pag kinumpronta siya ni Tyrone? Aamin ba siya? Paano siya tatakas? Hindi niya kabisado ang lugar na to. Ang layo nito. Ninenervyos na bulong ni Rosenda sa sarili. Naramdaman ni Tyrone ang panginginig ng kamay niya at inakala nitong nilalamig siya. Kaya kinabig siya nito at niyakap. This place is memorable to us, sweetheart. Sabi ni Tyrone. Ayan na, anak ng putakte. Magsisimula na siyang bukangin ako. Oh, Diyos ko. Ano ba naman ito? Diba? Langya. Naaalala na naman niyang linya ng kanta ng Eraserheads. Ha? Memorable? Hindi malaman ni Rosenda kung sasakyan ang sinabi nito o magkukunwaring wala nang alam o magsasabi na ng totoo. Hindi niya malaman kung hinuhuli ba siya ni Tyrone o ano ba talaga. Bakit ba kasi kailangan pang anuhin yung ano? Payag na nga siyang ano lang siya eh. Marakulyo ni Rosenda. This is the place kung saan tayo dapat mag-honeymoon kaya lang. Natigil ang kwento ni Tyrone dahil sinalubong sila ng isang medyo may edad na babae. Senyorito Tyrone, handa na pong hapunan niyo ni Senyorita Rose. Okay Manang, thank you. Sweetheart, si Manang Sita nga pala, ang katiwala sa resort na ito.
Hello po, magandang hapon. Kiming bati ni Rosenda. Ngiti naman ang isinagot ng matanda. Manang Sita, pagod na po ako. Okay lang po ba pakidala nyo na lang sa favorite spot ko yung dinner? Magalang na sabi ni Tyrone. Ay sige po sir, get ko na po ang dapat magets. Sir, yung pong nagets ko, dapat sir, magets nyo na ha. Kasi ang tagal na po at gets na natin lahat na panahon na. Magets nyo na yan. Gets mo sir? Sige po sir, ipapahatid ko na po. Sabi ni Manang Sita. Kayo talaga Manang. Hindi naman napapaghalatang tiyahing kayo ni Tando no. Sige po, gets ko na. At igegets na po. Bagamat nakangiti ay halatang atubili si Tyrone. Dinala siya ni Tyrone sa sinasabi nitong favorite spot nito. At hindi nga nagkamali si Rosenda. Doon mismo sa kubo siya dinala ni Tyrone. Yung kubong pinagdalhan sa kanya noon. Ang ganda nga ng spot, malapit sa isang biyak na bato. At ang kubo lang na itong pinakamalapit sa dagat. The rest kasi ng kubo ay medyo malayo na. At ang kubo na lang na itong nag-iisa sa spot na yon. Wow, exclusive sigurong kubo na to. Baka mahal ang rent. Sa isip-isip ni Rosenda. Pagdating nila sa kubo maayos ang lahat doon. Parang alaga ang lugar. At andun na nga ang pagkain nila. Nakahain sa maliit na lamesang gawa sa kahoy na nasa maliit na balkonahe sa harap ng kubo. Ang ganda ng lugar. Lalo at papalubog pa lamang ang araw. At nasa harap nila. Hindi niya ito masyadong napansin noon dahil madaling araw siya napunta doon. At madilim dahil makulimlim noon. Buffalo chicken ang ipinaluto ko, saka sinigang na hipon. Favorites mo yan, sweetheart. Sabi ni Tyrone. Mukha nga, mahal ko. Kasi kahit hindi ko maalala na favorite ko to, sa amoy pa lang naglalaway na ako eh. Sabi ni Rosenda na biglang nakaramdam ng gutom na ngayon niya lang napansin. Sa wakas may tumama din sa mga imbento mo, Tyrone. Favorite kong sinigang na hipon. Well, mahilig nga ako sa chicken, kahit anong klaseng luto, adobo, afritada, at kung ano-ano pa. Pero isang beses lang akong kumain ng buffalo wings. At, teka. Ano ka ba, Rosenda? Mag-relax ka at kumain na lang. Dami mong baka eh. So, ano naman? Posible naman talagang alam ni Tyrone yan. Doon ka naman talaga nakilala ng tao maliban na lang kapag pati ikaw nasa fairy tales na din ang utak. Wala kang maalala, di ba? Hindi mo ba naisip, Rosenda, na baka ayaw ni Tyrone sa pinagmulan mo? O kaya sa pagkatao mo? Kaya sinasamantala niyang pagkakataon na nakalimot ka kuno? Kuno, para burahin ang nakaraan mo. Malay mo pa nga nananalangin niya na wag mo nang maalala eh. O di ba? Ang haba ng hair mo, gaga. Mahabang kuro-kuro ng dalaga. At dahil alam ni Rosenda na tama naman si Self, nanahimik at nag-relax na lang nga ang dalaga. This is my favorite spot. Dahil dito lang ako nagiging ako, Rose. This is not the most memorable place for me. And for us. Pero dito kita unang nakilala ng lubusan. Sabi pa ni Tyrone. Tulad nga ng sinabi ko, dito tayo dapat mag-honeymoon noon, sweetheart. Nag-blush si Rosenda. Kahit hindi naman siya tisay. Buti na lang hindi nakikita ni Tyrone. Kundi mukha siyang nasuntok sa mukha dahil imbis na mamula nagkulay talong ang pagka-blush niya. Samantala, sa kusina ng resort ay may dalawang nagbubulungan. Hoy, Tando, kamusta na sa mansyon? Usisa ni Aling Sita. Bakit kasi nagpalipat ka dito sa resort ni Sir tapos makikichismis ka dyan, Chang? Batok ang natanggap na sagot ni Tando mula sa tiyahin. Magkikwento ka ba o di kita pakakainin dyan? Sabi ni Aling Sita. Alam mong hindi ko masikmura ang mga nangyayari. At kumukulo ang dugo ko sa magi na yun. Kaya imbis na mamatay ako sa alta presyon, okay na ako dito. Kaso kawawa naman yung asawa ko dun, Chang. Siyang umaano ng lahat ng ano doon. Alam mong ayaw kumuha ng ibang ano ni Sir. Dahil sa mga ano, saka madalas naaano si Sir, diba? Gets ko yan. Kaya nga mabuti na lang at nagets na ni Sir yan. Isa na lang talagang hindi ko maintindihan eh. Sabi ni Aling Sita. Siya nga pala.
Get ko naman si Sir, pero Tando, get na ba ng babae ang lahat? May alam na ba siya? Nag-aalalang tanong ni Aling Sita. Mukhang wala pang ano ng kahit na ano si Rosenda, Chang. Ano kaya kung ikwento ko na lang kung ano, makatulong kaya yun? Tanong ni Tando. Sasabihin mo yung ano, mapapahamak si Tyrone. Gets mo ba? Kaya manahimik ka, Tando. Gets mo? Saka mukhang kaya ni Tyrone ang lahat. Sabi ni Manang Sita. Sabay sulyap sa kubong malayo sa kanila. Umaasa ang matandang maganda nga ang nangyayari sa kubo. At nananalangin na magkaroon na sana ng katahimikan ng puso ng kanilang amo. Tapos nang kumain si Rosenda, kasalukuyang nasa balkonahe ang dalaga at nakatanaw sa karagatang habang lubog na ang haring araw at tirik naman ang maliwanag na buwan. Gusto mo bang mamasyal sa dagat, Rose? Pukaw sa kanya ni Tyrone. Huwag na, malamig eh. Saka ayokong mapagod ka. Ayoko namang mamasyal mag-isa. Sagot ni Rosenda. Tyrone, bakit mo nga pala sinabing dito ka lang nagiging malaya? May gusto ka bang takasan o nahihirapan ka ba? May magagawa ba ako para matulungan ka? Totoo sa loob ni Rosenda ang sinabi. Dahil dito ko lang nagagawa ang ganito, Rose. Sabi ni Tyrone. Naniyakap siya mula sa likuran. Napakasarap na backhug na iyon. Parang totoong may pagmamahal. Para silang totoong nagmamahalan. Sa kubong ito, sweetheart, dito ko nakita ang isang hubad na diwata. Diwatang bumuhay sa matagal na natutulog. Diwatang gusto kong kapitan at pagkatiwalaan. Diwatang gusto kong alayan ng tapat at walang pagsisinungaling na pag-ibig. Diwatang hihilingin kong kung pwede lang manatili sa tabi ko, anumang sandali. Sabi ni Tyrone. Ang lalim naman nun. Ibig mong sabihin, may diwata sa karagatang ito? Napakahiwaga naman. Sakay ni Rosenda, kahit pa nga nanginginig ang tuhod niya sa ginaw at takot dahil eto na naman, pumapahapyaw na naman si Tyrone ang nakaraan niya. Nasaan na yung diwata? Hindi niya ba tinupad ang hiling mo? Hindi ba siya nanatili sa tabi mo? Taning ni Rosenda. Hindi. Palagay ko may naiwang mas mahalagang diwatang yun sa mundo niya. Ang tanging iniwan sa akin ng diwatang yun ay alaala at takot at pagdurusa. Hala, napakasama naman ata ng diwatang yun. Hindi yun bagay sa'yo. Isipin mo, iniwan ka. Nagsimulang manginig ang kamay ni Rosenda hanggang sa nakita na lamang niyang sariling hinarap niya si Tyrone. Kaya yakap na siya ngayon nito. Kung magpapakita ba sa'yo ulit ang diwatang yun? Hindi. Masama siyang diwata. Kung halimbawa may makikilala ka uling bagong diwata, hihilingin mo bang manatili siya sa tabi mo? Nananan siyang sabi ni Rosenda. Hindi. Dahil baka hindi rin siya pumayag na manatili sa tabi ko. Lalo na sa kalagayan ko. Mahirap umasa. Lalong mahirap masaktan. Kung pwede nga lang wala na akong makakilala na ganun, ay mas okay pa ay ganun na lang. Ang kaso meron ulit. At tulad ng dati, palaging may takot. Sagot ni Tyrone. Nasaktan si Rosenda. Akala kasi niya siyang diwatang tinutukoy nito sa unang kwento. Kaya sinubukan niyang tanungin kung magugustuhan niya ang bagong diwata. Pero palagay ni Rosenda ang unang diwatang sinasabi ni Tyrone ay ang kanyang asawa. At siya na bagong diwata ay hindi mapapantayan ng unang diwata. Kaya ba dito mo ko dinala noon sa honeymoon natin ay dahil sa alaala ng diwatang yun? Bagamat masakit ay tinanong pa rin ni Rosenda. Hindi, dinala kita dito noon para alisin ang takot ko sa lugar na ito. Pawiin at palitan ng mga alaala. Ang kaso, hindi na hinayaan ni Rosenda na ituloy nito ang iba pang sasabihin. Alam na niya iyon. Alam na niyang nasaktan niya si Tyrone ng gabing yon. Kung halimbawa ba na may isang uri ng diwata, isang klaseng diwatang walang ningning, walang aura, at walang katangi-tanging katangian ang magpakita sa'yo, pwede mo ba siyang
Bigyan ng pagkakataong tuparin ang mga nais mo? Tanong ni Rosenda. Matagal ko nang tinanggap ang diwatang walang ningning na yon at pinagkatiwalaan. Kung lalayo siya sa tabi ko, masasaktan ako. Pero matatanggap ko naman, sanay akong iniiwan. Pero hanggat nasa akin ang pagkakataong, ipaparamdam ko sa kanyang wag sana niya akong iwan. Sabi ni Tyrone. Ewan ni Rosenda kung imagination niya lang o nasobrahan lang siya sa kilig. Dahil pakiramdam ni Rosenda, tinititigan siya ni Tyrone ng matagal. Tagos, bago siya nito hinalikan. Naulit na naman ang halik ni Tyrone. Ang masarap na uri ng halik. Malayo sa halik ni Russell. Malayo sa paraan ng madilim niyang mundo. Muling naging malalim ang halik. Muling naging mapusok. Nakakadarang. Nakakaalis ng lahat ng agam-agam. Bumigay ang pagkamarupok ni Rosenda nang humigpit ang kamay ni Tyrone sa bewang niya. Lalo na nang ipasok ni Tyrone ang nanlalamig na kamay sa loob ng t-shirt niya. Gumapang ang kamay na iyon, gayon din ang halik papunta sa kanyang punong tenga at bumaba sa kanyang leeg at nagpabalik-balik sa kanyang bibig at sa kanyang leeg. Naramdaman ni Rosenda ang paghugot ng malalim na hininga ni Tyrone. Ganon din ang mas lalong paghigpit ng yakap nito at ang munting gigil ng mapadako ng mga kamay sa biyayang kaya niyang ibigay. Rosenda, madilim man ang mundo ko. Kulang man ako para sa iba. Alagain para sa lahat at walang silbi para sa iilan. Maaari ko kayang hilingin ang pananatili mo sa tabi ko? Pwede bang makiusap na wag sana akong iwan ng kalapating nahuli ko? Manatili sana siya sa mga palad ko. Pwede ba yun, Rosenda? Pwede bang wag kang lumipad, Rosenda? Please, wag na wag mo akong iiwan. Pakiusap ni Tyrone sa kabila ng mga halik. Dahan-dahang bumitaw si Rosenda sa pagkakayakap kay Tyrone. Tama ang lahat ng hinala niya. Ipinahihiwatig ni Tyrone kung sino siyang talaga. Isang kalapating mababa ang lipad. Hindi man lang siya tinawag na diwata, kahit kunwari lang. Oo na, Tyrone. Alam ko nang nais mo. Marahil pagod ka na ring magpanggap at gumawa ng kwento. Sige na. Alam ko pang kabit ang aura ko. Bulong ni Rosenda. Bigla namang parang binayong dibdib ni Tyrone. Ang pagbitaw na iyon ni Rosenda ay nangangahulugang hindi nito kayang pakiusap niya. Noon hanggang ngayon, na wala itong maalala ay walang pinag-iba. Posible bang kahit walang maalala si Rosenda ay alam ng dalagang hindi siyang itinitibok ng puso nito? Pero bakit nanatili si Rosenda at naniniwala sa kanya? Yumuko na lamang si Tyrone at saka handa ng tumalikod ay saka naman nagsalita ang dalaga. Gusto kong manatili sa tabi mo, Tyrone. Gustong gusto ko. Pero tanong, kaya mo rin bang hindi bitawan ng kalapating ito? Magagawa mo bang pumalakpak kapag nakalipad ito at hanapin kapag naligaw? Hindi mo ba ito ikukulong sa hawla at hindi bibigyan ng pagkain at karapatan? Tanong ni Rosenda. Rosenda, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Tyrone sa mga sinasabi ng dalaga. Minsan ko na itong ginawa, pero uulitin ko ulit. Baka sakaling sa pagkakataong ito, kaya mo nang hawakan ng kalapating ito. Sabi ni Rosenda at unti-unti tila parang may mabagal na erotic na tugtog ay tinanggal ni Rosenda ang kanyang suot na damit. Isinunod ang kanyang suot na walking short. Alam kong hindi mo nakikita at gusto ko na lang isipin na kaya hindi mo na-appreciate dati ay dahil hindi mo pala makita. Pero hindi ko hahayaang hindi mo makita ito ngayon, Tyrone. Lumapit si Rosenda kay Tyrone at kinuha ang mga kamay nito. Saka dinala sa kanyang harap. Ilalarawan ko ang kagandahang nasa harap mo, Tyrone. Ilalarawan at ipaparamdam ko ang kaligayahang kayang ibigay ng kalapating nasa harap mo. Para sa iyo to, Tyrone. Ang kalapating ito ay dumapo na sa kanyang huling sanga at hindi na kayang lumipad pa ng mataas. Payag ako, kahit isang bayarang babae lamang sa paningin mo. Payag ako, kahit kabit mo. Payag ako, at hindi lalayo sa tabi mo dahil ang kalapating ito ay wala ng pakpak magmula ng halikan mo.
Rosenda, hindi mo kailangang gawin ito. Hindi naman ito lang ang dahilan ng lahat. Sabi ni Tyrone na nangangambang sa mga sinasabi ni Rosenda. Ano man ang mangyari o ano man ang kapalarang inilalaan sa akin para sa isang patapon na tulad ko. Langit ang piling mo, Tyrone. Kaya please, huwag mo nang ulitin ang ginawa mo dati. Sabi ni Rosenda na tinulungan si Tyrone na ikalawit ang daliri para unti-unting hubarin ang kanyang bra. Hindi mo man nakikita, alam kong nararamdaman mo, Tyrone. Alam ko, alam na alam mo ang lahat. Ramdam ko. Rose, Ungol ni Tyrone nang halikan na siya ni Rosenda. Halik na katulad ng ginawa ni Rosenda ng unang beses na maghubad ng dalaga sa harap niya noon. Halik na tila takot. Halik na may pag-aalinlangan. teka, wait. Sandali lang. Rose, teka lang. Sabi ni Tyrone. Walang Joe naman, Tyrone. Pangalawa na to eh. Oo na. Mababang uri na akong babae. Inaamin ko hindi totoong nakalimot ako. Hindi totoong nagka-amnesia ako. Kung yun bang tawag mo doon. Inaamin ko ang laki kong tanga. Dahil hindi ko sinunggaban ng 1,000,000 mo. Inaamin kong tanga ako. Masaya ka na ba, Tyrone? Kaya mo ba ako dinala dito para ipaalala kung sino talaga ako? Yun ba? O ayan, naaalala ko na. Ay hindi. Hindi ko naaalala. Dahil hindi ko nakakalimutan. Inaamin kong nagkunwari ako para magkaroon ng dahilan na manatili sa tabi mo. Hindi dahil sa pera mo, pero dahil ikaw lang. Putsang yan. Ikaw lang ang hindi trumato sa akin bilang bayarang babae. Ikaw lang. Hysterical na sabi ni Rosenda. Kung ano man ang tawag mo doon, yun na yun. At yung ano na yun, ang kinakapitan ko. Pero nung nagsimula kang gumawa ng kwentong iba sa pagkatao ko, na perpekto, maganda, huwaran, at matinong babae, doon gumuho ang mundo ko, Tyrone. At ngayon lang, Tyrone. Yung dati mong hindi mo ipinaramdam noon ay isinasampal mo sa akin ngayon. Umiiyak na sabi ni Rosenda. Tinampot ulit ni Rosenda ang mga damit na tinanggal, pero pinigilan siya ni Tyrone. Wait, Rose. Sandali lang, mag-usap tayo. Sabi ni Tyrone na kinuha sa kamay ng dalaga ang damit niya. Usap na naman? Puro usap na lang. Sa club, ganyan ang ginawa natin. Sa batuhan, doon ganyan rin. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. May inis na sabi ni Rosenda. Inis sa sarili dahil atat siya. At inis sa pagkakataon dahil parang nagmumukha na siyang gaga. Gusto mo ng prangkahan? O eto, sasampalin kita ng mga linyahan sa pelikula ng matauhan ka, Tyrone. Sabi ng dalaga. Bilisan mo magsalita, pumapatak ang metro ko, Mr. Tyrone. O eto, isa. Mabibili mo ang lahat, sir. Mababayaran mo na sa lapi mo ang lahat ng bagay sa mundo. Pero hindi ang pagkatao ko. Oh wait, ito may isa pa ulit. Bayarang babae man ako sa iyong paningin. Marumi at mababang uri. Pero pakatatandaan mo, Tyrone. Ang bayarang babaeng ito, ang nakakadiring babaeng ito, ang tanging may malinis na puso sa lahat ng tao sa mundo mo. O diba pang Pamas Award yan? Rose, please be serious. Hindi ko naman binibili ang pagkatao mo. Lalong kaya kong bayaran ang pagpatak ng metro mo. Pero hindi ganun yun at alam ko din na mabait ka sa lahat ng nakilala ko. Sabi ni Tyrone. Alam niya nga mga linyahan sa pelikulang sinasabi ng dalaga ay patungkol pa rin sa kanya.